Hey guys, ang bilis na unboxing po muna dito sa pinakabagong smartphone ni Nubia, ang Nubia Neo 3 5G. Hindi po siya yung GT version. At nakakapagtaka guys, expected ko sa smartphone na to is meron siyang at least 9,000 or 10,000 na SRP. Pero nakakagulat guys, nakuha ko lang po siya ng kulang 7,000 ngayon sa may Lazada. At kung sakali man po meron pa tayong voucher, baka po makuha pa natin siya sa may 6,500 na presyo. At I think guys, napakamura po ng smartphone na to ngayon. Dahil hindi lang po siya merong mataas sa battery. Naka 5G po agad ang smartphone na to. Ang nakakapagtaka lang dito guys is naka 128 lang po yung storage natin. Dahil yung Nubia Neo 2 5G is meron po siyang 256GB. Kaso guys, hindi po nagmura ng ganitong kamura yung smartphone na yon. Na umabot po ng less than 7,000. Ito guys, ang mabilis na unboxing lang. Dito sa may package po niya is meron po siyang hard plastic case dito. Yan. Yan po yung case na kasama niya. Tapos, ilang paperwork, syempre. At ito yung kanyang charger, guys. Yan. Meron siyang 33 watts na charger kung di ako nagkakamali. Tapos, meron po siyang Type-C na cable. Yung cable po niya dito, guys, is Type-C to Type-C. Hindi po siya yung USB-A. Ito guys, syempre, nabuksan ko na yan. At ito yung kanyang ibang specs, guys, is meron po siyang Unisoc T8300 na processor. Siyempre, pinalitan lang po ng pangalan yan. Tapos, meron po siyang 6,000 mAh siya battery nga. At meron pa rin po siyang shoulder trigger button dito. Ang pinili ko pong kulay guys is yung kulay silver. Ito. Yan po yung ating first look sa may design ng Nubia Neo 3 5G. Yan. Napansin ko lang dito guys is akala ko po walang ilaw yung kanyang mata. Ngayon guys is umiilaw na po yan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Hindi pa po ito yung pinaka-review ng smartphone natin dahil kaka-install ko pa lang po ng mga games sa kanya. Yan guys, nilagyan ko lang din po siya ng ibang emulator para matesting ko po yung ibang emulator sa kanya. Ito po yung unang, yan. Dito sa taas niya yung ating shoulder trigger button. Hindi po yan guys, hindi po yan napipindot. Haptic feedback lang po siya. Ito guys yung ating display. Yung display po natin dito guys is naka-IPS pa rin po yan. Hindi po siya naka-AMOLED. Yan guys, Nubia Neo 3. 8GB po siya with 128 na internal storage. Ito po yung kanyang processor, mali po pala ako. T8100 po yung kanyang processor dyan. Ibig sabihin, naka-ano pa rin po yan. Unisoc T820. Yan pa rin po yan guys, wala pa rin pong pinagkaiba yan. Pinalitan lang po yung kanyang pangalan. At ito po yung mga testing ating games sa ating full review. Abangan na lang natin sa main channel ko guys yung ating review ng smartphone na to. At maglalagay na lang din po ako ng link kung saan po available para makabili rin po tayo niyan. Ito po yung ilaw niya sa may likod. Ito guys yung ating ilaw sa may mata ng ating design dito. Para makita ko lang po sa inyo. Napapalitan po siya ng ilaw-ilaw dyan guys. Ibig sabihin naka RGB lights po tayo. Yan. Pero syempre para sa akin gimmick lang naman yan dahil wala naman po yung malaking tulong sa performance po ng smartphone natin. Pero pang aesthetic na rin guys. Yan. Still okay pa rin yan. Para sa may ganitong presyo, I think maganda rin po ang specs ng smartphone na to. Pero sana lang din guys is naka 256GB na. Kahit man lang sana pinresyohan po siya ng kulang 8,000, I think okay pa rin po yun. Kaya siguro guys, masihintayin ko dito yung GT version. Dahil sana nasa 10,000 lang po yung presyo ng smartphone na yon. Considering guys na kulang 7,000 lang po itong presyo ng Nubia Neo 3 na 5G na version. Yun muna guys. Thanks for watching.